panalangin itinuro ni Jesus, ang pinaka-addendum sa hulihan ay palagi yung patawarin mo ang aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, sapagkat yun ang precondition upang lahat ng ating hinihingi sa biyaya ng Diyos ay maigawad sa atin. Sapagkat totoo naman na kapag hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama. May kabigatan. At alam nating lahat kung gaano kabigat at kahirap magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Dahil dalawang bagay. Una, gusto natin sanang magpatawad. Dahil nabibigatan din tayo na may dinadala tayong mabigat na emosyon tulad ng galit. At ang galit ang siyang humihila sa atin upang tayo ay huwag magpasya dahil ang pagpapatawad ay hindi naman nakabase sa emosyon. Regardless of our emotion, regardless of what we are feeling, kinakailangang magpasya ang tao na magpatawad. Nang ibig sabihin, you have to will it because forgiveness is an act of the will. It is not an act of our emotion. Pero yun nga, hindi natin mapaghiwalay talaga ang emosyon doon sa desisyon. Kaya naiintindihan naman natin ang Panginoon kung bakit sinabi niya na 70 times 7 times. You have to forgive 70 times 7 times. Ang ibig sabihin, because it is an act of the will to forgive, at palagi kang hinihila ng iyong emosyon pababa, hindi ka makalaya-laya sa galit, importante na sabihin mo araw-araw, maya't maya, pinapatawad na kita sa aking puso. Hanggang sa yung emosyon natin ay mag-align doon sa ating will. At mamamalayan mo na lamang na nawala na yung galit mo. Dahil ang Diyos, ayun ang binubuhos na biyaya ng Diyos kapag tayo ay pumapasok doon sa 70 times 7 times. You always act. Hindi mo pinababayaan, you never let a day pass without saying, pinapatawad ko na siya, Panginoon, sa aking puso. Sana'y tulungan mo ako na magkaroon ng kababaang loob na matanggap ko na kahit hindi siya humihingi sa akin ng tawad, at least ako'y makalaya dito sa emosyon na nagpapabigat sa atin. At yan naman karaniwan ang content ng mga kumpisal natin. Galit sa biyanan, galit sa asawa, sa anak, sa ka-office mate, at matagal na palang hinaharbor yung galit na yun. Taon na ang binibilang, parang pag naging bato na yung puso natin sa pagpapatawad, lalo tayong di makalalaya. Kaya sabi nga ng Panginoon, hanggat di mo na pagbabayaran ang kahuli-hulihang kusing, hindi ka makakalaya sa bilangguan. Bilanggo pa rin tayo ng galit for life. Dahil hindi ka nag-a-act, hindi mo inaaktuhan, hindi mo sinusunod yung sinasabi ng Panginoon na you have to forgive many times. Dahil alam ng Diyos kung ano ang nararanasan natin, ay samahan pa ng ating pride na napakataas. Ayaw nating masasaling ito. May posisyon ka, may mayroon kang mataas na katungkulan at pinag-aralan. Parang wala kang pwedeng tanggapin na pagkakamali, at yun ang mahirap sa ating mga tao. Di na tayo marunong magpakababa, kaya lalo kang di ka makalalaya sa mga emosyon na kuminsan naghalo-halo na. At alam naman natin
that the price of sin is death. Ikamamatay natin dahil hindi na tayo makapag-express ng pag-ibig, hindi tayo malayang gumawa ng act of love dahil tayo ay pinipigilan palagi ng maraming emosyon. Kaya para makaget over ka sa masasamang emosyon na meron ka, kinakailangan natin ng grasya ng Diyos upang tayo ay tulungan na makalaya dito. But our effort always is to die to ourselves. Sapagkat yun din naman ang ginawa ni Jesus sa mga pumapas lang sa Kanya doon at nagpako sa krus. He never hold their sin against them because He forgave all of them. And that's why malaya si Jesus na sundin ang kalooban ng Ama na magmahal sa kabila ng ginawa sa Kanya ng tao. Kaya nga wala tayong maisusumbat sa Diyos dahil ginawa naman niya yun. At biyaya din naman ng Diyos sa magpapalaya sa atin. We can never forgive others, neither we can forgive ourselves from our own sins. Kaya nga minsan pag may mabigat tayong nagagawang kasalanan, maging ang sarili natin, di natin mapatawad. Nagigilty tayo. Yun yung effect ng sin sa ating pagkatao. Yung guilt, yung conscience ko minsan nagiging manhid. Kung kaya ikinamamatay ito natin dahil di na tayo nagiging malaya na makapagmahal. And we should be an expression of God's love for others. Kaya on the first instance na tayo ay magkasala o may nagkasala sa atin, humingi agad tayo sa Diyos na ma-will natin, makapag-decide agad tayo na to forgive even we are still very much hurting inside because of the anger or the jealousy that we experience because of the sin of others. Kaya mga kapatid, dito ay napakahalaga dahil yung lahat na hinihingi nating biyaya dito sa siyam na petisyon sa Ama namin ay higit na mapapadali ang pagkakaloob dahil tayo ay na-fulfill natin yung kondisyon ng pagpapalaya, yung naging malinis ang ating puso at dadaloy ang biyaya sa puso na malinis at nakapagpatawad sa kapwa.